trabaho ng isang congressman ay hindi lamang sa pagbubuo ng batas. Kailangan din ang kanyang pakikilahok sa mga usaping panglungsod at pagtuunan ng pansin ang mga mahalagang isyong nakakaapekto sa ating mga mamamayan. Mga isyong nararamdaman ng di lamang ng iilan kung hindi ng halos lahat sa atin. Ang Muntinlupa ay may matinding pangangailangan sa pagtahak tungo sa tuwid na daan para sa maayos na pamamahala. Nakita ko ang labis na pagnanasa ng mga tao na muling maibalik ang dating mga serbisyo at benepisyo na kanilang natatanggap, lalo na sa ospital ng Muntinlupa. Nasubukan na ang liderato ni Mayor Jimmy Fresnedi dito sa ating lungsod. Batid ng lahat ang kanyang kakayahan na maglingkod sa bayan. Kung may daragdag pa rito ang aking karanasan bilang isang ina at negosyante, tiyak maihahatid namin ng sabayan ang daglian at epektibong permanenteng solusyon sa mga problema na sa ngayoy kinasasadlakan ng ating mahal na lungsod. Sa ilalim ng aking dating 8 puntong programa, binigyan ko ng prioridad ang edukasyon at kalusugan. Kaya naman, kaagad kong ipinatayo ang Muntinlupa Science High School, Business High School, pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa. Tayo rin ay nagtayo ng school para sa special children upang lalong makatulong sa ating mga kabataan. Ako po ay isa sa mga nakinabang sa programa ni Mayor Jimmy Fresnedi na Scholar ng Bayan. Maganda po ito lalo na para sa mga nais makapagtapos ng pag-aaral. Sayang at hindi ito nagtuloy-tuloy. Kaya naman gusto ko na palawakin ang scholarship program upang marami pang kabataan at estudyante ang mabigyan ng libreng edukasyon, lalo na sa kolehiyo. Noon, merong exchange student-teacher program sa mga sister cities ng Muntinlupa sa iba't ibang bansa. Tutulong ako na maibalik ito dahil malaking pakinabang sa kabataan at teachers ang mga exchange programs na ito. Ang mga programang pangkalusugan ay dapat nakahanay sa mga pangangailangan ng taong bayan. Kailangan itong maging akma at maaasahan. Nakakaabot sa mamamayan ang tulong pangkalusugan sa tamang oras at panahon. Kapag buhay ang pinag-uusapan, ang kumpletong kagamitan sa ospital ay talagang napakahalaga. Ang nakapagtataka, kaya naman ng Muntinlupa pero hindi ginagawa. Matagal nang manggagamot si Dr. Smith, kaya alam ko na mahalaga sa ating mga mahihirap ang ospital ng Muntinlupa at mga health centers. Kapag sinabi nating serbisyong kalusugan, ito ay nangangahulugan ng hospitalization na walang deposito, lalo na kung mga emergency cases, at pagbibigay ng hanggang 75% na discount sa lubos na mahihirap. At dapat tiyakin na may mga libreng gamot na kahanda sa ating mga pagamutan. Noon ay regular at maayos ang sistema ng garbage collection at waste segregation scheme. Ayusin ang koleksyon ng basura. Matupad ang reduce, reuse, recycle para ang mga itinapon ay muli pa mapakinabangan. Kalinisan, kaayusan at trabaho, may kabuhayan sa basura. Mga itinapong basura ay ating i-reprocess upang muling magamit at ito ay karagdagang kita at savings para sa bayan upang muling maibalik ang maayos na serbisyo at proyekto para sa tao. Ang yaman ng Muntinlupa ay para sa lahat ng taga-Muntinlupa at hindi para sa ilang tao lang. Dahil sa lapit natin sa baybayin, ang Muntinlupa ay bahain. Bilang paghahanda, gagawa tayo ng master plan para sa flood control. Magkakaroon ng masugid na pagbabantay sa mga ilog at ayusin natin ang drainage system. May mungkahi din tayo na magkaroon ng district evacuation center na may kumpletong pasilidad para maaaring lumikas dito sa panahon ng kalamidad. Sa tamang pamamalakad, ako ay naniniwala ang paglalagay ng tamang tao sa tamang posisyon will surely give their best as we develop future managers
na magbibigay karangalan sa ating lungsod. Pag-aaralan natin ang mga resolusyon tungkol sa job hiring at striktong monitoring sa mga kumpanya sa kanilang pagtanggap ng empleyado. Dahil gusto ko na mas maraming Muntinlupeño ang matanggap sa trabaho, ilalathala natin sa internet o social media tulad ng Facebook at Twitter upang malaman ng mga kabataan kung saan may mga mapapasukang trabaho. Bilang artista, marami na rin akong nakilala na magbibigay ng kasanayan o skills para sa mga job opportunities sa iba't ibang bansa. Ibabalik natin ang pagiging business-friendly city ng Muntinlupa para marami pang mahikayat ng negosyante na ilipat ang kanilang kumpanya dito. Hangad ko rin na makapagbukas ng mga panibagong pamamaraan na kung saan makakapagbigay at magdudulot ng karagdagang income sa ating lokal na pamahalaan, gayon din sa ating mga kababayan upang sabay na umuunlad ang pamayanan at ang kaban ng bayan para ang kaginhawaan ay maramdaman ng lahat. Upang maging epektibo ang paglaban sa mga pinagbabawal na gamot, nakikipagtulungan tayo sa Dangerous Drugs Board para sa mga programa sa paaralan at sa komunidad. Dagdag dito, tayo ay nagsagawa ng pagpili sa mga drug-free workplace, schools at maging sa komunidad. Noong 1998, sa edad na 17 anyos, ay naranasan kong makidnap. Pawang takot at pangamba ang aking naramdaman sa kamay ng mga masasamang loob. Kaya handa po akong tumulong sa inyo na huwag na itong mangyari sa kahit kanino man. Kaya makakaasa po kayo na pagtutulungan ng bawat barangay at pulisya ang pagbabantay sa ating kapaligiran. Magkakabit tayo ng CCTV cameras sa mga delikadong lugar at mga kalsada upang mabantayan ito ng 24 oras. Bilang representante ninyo sa konseho, tutulungan ng pamahalaan ang barangay pulis sa kanilang mga kagamitan sa pagsugpo ng mga krimen dahil naniniwala po ako na ang isang maayos at mapayapang pamayanan ay sagot sa pagunlad ng ating bayan. Ako magiging katuwang ng mga punong barangay na magpapatupad ng pangunahing serbisyo sa mga barangay. Maghahain ako ng mga ordinansa o resolusyon na magpapatibay sa samahan ng ating liga ng mga barangay. Ang umangat ang kabuhayan ng aking mga kababayan ang pangunahin sa aking plano sa aking pagbabalik sa konseho sa ikalimang termino ngayong Mayo 2013. Ipagpapatuloy ko ang pagbibigay ng legal na tulong sa Muntinlupeño, lalo na sa mahihirap. Transparency and good governance ang aking sisiguraduhin na maipatutupad sa lahat ng magiging transaksyon ng pamahalaan. Makikipagtulungan sa ating kongreso sa mga ordinansa o resolusyon na kapakipakinabang sa mamamayan ng Muntinlupa. Sa sama-samang pagtutulungan ng lahat, handa ako na ilaan ang aking panahon, karanasan at kakayahan upang magsilbing gabay at patnubay ng ating mga kababayan sa pagtungo sa isang panibago at matuwid na daan sa adhikain na muling maibalik ang mabuting pamamahala sa mahal nating lungsod ng Muntinlupa. Kaya nating muling kilalanin ang Muntinlupa na pangunahing lungsod sa ating bansa. Louie Arsiaga po, kilala po sa gawa, hindi po sa salita. Si Carlo Argana po, ang katulong ninyo sa pagpapalaganap ng kaayusan sa ating syudad. Ako po si Consel Pat, karapat-dapat sa konseho. Ang buhay ay pinagsisikapan. At narito si Alan Paole upang tulungan kayo na magkaroon ng magandang kinabukasan. Mula noon hanggang ngayon, ako si Obed Espeleta, kasama niyo sa matagdaan. Saan ka pa? Ako po si Eric Lorica, sagot ko, seguridad mo. Kaya kay Dr. Ray Smith, prioridad ko, kalusugan nyo. Si Stephanie Tewes para sa kabataan. Samahan niyo ako sa layunin ito. Gigi So, hatid sa inyo, garantisadong serbisyo. Tayo ay magkaisa at magsama-sama. Tayo na sa matuwid na daan. Sama na sa Partido Liberal. Kahit ako'y nasa Kongreso, alam ko ang inyong kalagayan at bilang isang ama, naiintindihan ko ang inyong mga pag-aalaala
na dulot ng walang katiyakang kinabukasan. Pero kaya natin matiyak ang lahat kung tatahakin natin ang matuwid na daan. Tayo na sa patuloy!